Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. January 9, 2019, sa San Antonio, Texas, isang eksklusibong komunidad na kilala bilang Aqua Springs. May mansyong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. May 24 na oras na seguridad at mga surveillance camera sa halos bawat sulok. Malaki ang halagang binabayaran ng mga residente upang manirahan dito dahil naniniwala silang isa ito sa mga pinakaligtas na lugar na maaaring tirhan. Bandang alas 9 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng mga emergency services. Ang may-ari ng isa sa mga bahay ay halatang balisa. Sinabi niya sa dispatcher na ang kanyang kasintahan ay pinaputukan umano ng kanyang 2 anak na babae bago ito nagtapos ng sarili nitong buhay. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar. Pagdating nila, nakita nila ang may-ari ng bahay na nakatayo sa maayos na damuhan sa harap ng mansyon. Mukha siyang labis na nabibigatan at paulit-ulit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit halos agad ding may napansin ang mga responding pulis na kakaiba. Wala silang nakitang kahit isang luha sa kanyang mukha. Sa ikalawang palapag ng bahay, natagpuan ng mga investigador ang mga labi ni Nicole Olsen, 37 years old, Alexa, 16 years old, at London, 10 years old. Isang baril ang nakahiga sa tabi ni Nicole. Ngunit may isang problema, hindi sa kanya ang baril na iyon. Pagmamay-ari ito ng parehong lalaki na kasalukuyang nasa labas ng bahay at nagpapakita ng matinding kalungkutan. Pagkatapos ay may nangyaring tuluyang nagpapago sa direksyon ng imbestigasyon. Biglang umilaw ang screen ng telepono ni Nicole. Isang karaniwang mensahe mula sa kanyang katrabaho sa salon ang dumating. Narito na ang iyong kliyente. Pag-isipan iyon sandali. Posible bang ang isang babaeng sinasabing gumawa ng ganoong karahasang pangyayari ay magpaplano pa ng kanyang araw sa trabaho at nagkukumpirma ng mga appointment sa mga kliyente noong mismong umagang iyon? Paano naging lugar ng isang napakalungkot na trahedya ang isa sa mga pinaka-secured na tahanan sa Texas? At bakit ang tanging nakaligtas na nasa hustong kulang ay agad nang nagbigay sa mga investigador ng isang kompleto at handang paliwanag mula pa sa simula? Upang masagot ang mga tanong na iyon, kailangan muna nating alamin kung sino-sino ang mga taong nagsama-sama sa ilalim ng bubong na iyon at kung anong mga lihim ang kanilang itinatago. At para maunawaan kung paano sila nauwi sa iisang tahanan, kailangan nating bumalik ng ilang dekada. Ang matutuklasan natin ay kwento ng 2 magkaibang mundo na sa normal na pagkakataon ay malamang na hindi kailanman nagtagpo. Magsimula tayo kay Nicole Olsen. Ipinanganak siya noong 1981 at maaga niyang natutunan kung ano ang pakiramdam ng mawala ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Noong 1988, pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang nakamamatay na overdose na may kaugnayan sa ipinagbabawal na sangkap. Noong 2001 naman, namatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso. Dahil sa mga pagsubok na ito, napilitan si Nicole na magpakatatag sa murang edad. Sa edad na 15, naging ina siya ng kanyang anak na si Skyler. Sumunod ang 2 panandaliang pag-aasawa. Una ay si James Nobles at pagkatapos ay si Carlos Montes, isang miyembro ng United States Marine Corps. Matapos ang kanyang paghihiwalay kay Carlos, ipinagpatuloy niya ang pagpapalaki sa kanyang nakatatandang anak na babae. Kalaunan, pumasok siya sa isang relasyon kay Hector Briviesca at magkasama nilang sinalubong ang pagsilang ng kanyang bunsong anak na babae. Tila hindi tumitigil ang buhay sa pagsubok sa kanilang pamilya. Sa isang panahon, ang hindi nabayarang obligasyon na may kaugnayan sa suporta para sa anak mula sa kanyang unang kasal ay umabot sa $24,000. Tinanggap ni Nicole ang anumang trabahong maaari niyang pasukan. Nagtrabaho siya bilang kahera sa isang Mexican restaurant kung saan otomatikong ibinabawas ang bahagi ng kanyang sahod upang makatulong sa pagbabayad ng naturang obligasyon.
Kalaunan, nagsanay siya bilang isang cosmetologist. Ang sumunod na 10 taon, halos doon na umikot ang kanyang buhay sa salons by Chasey. Madalas siyang magtrabaho ng dobling shift at kung minsan ay higit pa rito. Patuloy niyang itinulak ang sarili hanggang sa sukdulan. Umaasa lamang sa sipag at tiyaga upang masuportahan ang kanyang sarili, ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang 2 anak na babae. Bawat dolyar ng kanyang kinita ay bunga ng mahabang oras ng pagtatrabaho, matinding determinasyon at matibay na pagtangging sumuko gaano man kahirap ang mga pagsupok na dumating sa kanyang buhay. Ngayon, kilalanin naman natin ang lalaking tumawag sa telepono. Si Charlie Wheeler ay isinilang noong 1986 sa isang mayamang pamilya mula sa Fredericksburg, Texas. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng isang napakalawak na ranso at kumita ng milyong-milyong dolyar mula sa mga kontrata sa industriya ng langis. Huminto si Charlie sa kolehiyo noong kanyang unang taon at sinundan ang yapak ng kanyang ama sa propesyonal na rodeo. Kalaunan, ginamit niya ang kanyang mga napanalunang pera upang magtayo ng isang kumpanya ng seguridad na nakikipagtulungan sa mga negosyo sa sektor ng produksyon ng langis. Sa edad na 24, matagumpay na niyang naibenta ang kanyang unang kumpanya, nakapagtatag ng panibagong negosyo at umabot sa kahangahangang antas ng kita. Ayon sa mga ulat, umabot umano sa humigit kumulang $160,000 bawat araw ang kanyang kinikita. Tila nalulutas ng pera ang halos lahat ng problema sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang kasaysayan sa pakikisalamuha sa mga otoridad ay naglalarawan ng isang taong tila naniniwalang hindi para sa kanya ang mga patakaran. May naitalang insidente ng pagkalasing sa isang county club. Pagkatapos nito ay isang kaso ng pagmamaneho habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Ayon sa mga ulat, gumawa pa umano si Wheeler ng mapanuyang kilos laban sa isang pulis. Tinapatan ito ng ilaw mula sa flashlight bago mabilis na umalis sa lugar. Napilitan ang pulis na habulin siya ng tumatakbo. Nang sa wakas ay mapatigil siya, tumanggi siyang sumailalim sa breath test at hindi rin niya nagawang bilangin ng paatras mula 30 hanggang 10. Gayunpaman, sa mga dahilang hindi malinaw, hindi rin nagtagal ang kaso. Maging ang mga insidente sa mga hotel ay tila sumusunod sa parehong patron. Mga pagtatalo, mga kaguluhan, isang gabi ng pagpapahupa sa epekto ng alak, at pagkatapos nito, halos wala ng seryosong kahihinatnan. Sa bawat pagkakataon, halos pareho ang nagiging resulta. Ang mga kaso ay naibabasura. Nababawasan ang bigat ng mga paratang o napapalitan ng maliliit na multa. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit siyang nasasangkot sa mga sitwasyong lumalampas sa legal na hangganan, ngunit tila laging may paraan upang makaiwas sa mabibigat na kaparusahan. Ano kaya ang epekto nito sa pag-iisip ng isang tao? Nabubuo kaya nito ang paniniwalang wala namang tunay na kapalit ang mga maling desisyon? Na maaari niyang gawin ang anumang nais niya nang walang seryosong kahihinatnan? Dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang maaaring mag-ugnay sa tagapagmana ng isang malaking kayamanan mula sa industriya ng langis at sa isang hairstylist na buong buhay na umaasa lamang sa sarili niyang sipag at pagsisikap? Nagtagpo ang kanilang mga landas noong 2016. Natagpuan ni Charlie ang social media profile ni Nicole Olsen. Noong panahong iyon, tumutulong si Nicole sa pagpopromote ng isang brand ng relo at alahas na kanyang itinayo kasama ang ilan niyang mga kaibigan. Nagpadala ang milyonaryong si Charlie ng isang direktang mensahe sa kanyang Instagram. Ang simpleng mensaheng iyon ay nauwi sa mga pag-uusap at ang mga pag-uusap na iyon ay mabilis na humantong sa kanilang unang pagkikita. Para sa kanilang unang date, dumating si Nicole sa isang resort kasama ang kanyang kaibigan na si Vanessa. Mula pa lamang sa simula, kapansin-pansin na ang pagiging porsigido ni Charlie. Hindi nagtagal, mabilis na umusad ang kanilang relasyon.
Noong April 2017, binili ni Charlie ang parehong mansyon sa Aqua Springs na kalaunan ay magiging sentro ng imbestigasyon. May lawak itong humigit kumulang 4,500 square feet at may kasamang swimming pool, pribadong seguridad at mahigpit na kontroladong pasukan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, lumipat si Nicole kasama ang kanyang mga anak na papahae upang doon manirahan. Sa paningin ng iba, tila natagpuan na niya sa wakas ang katatagang pinansyal na matagal niyang hinangad matapos ang maraming taon ng paghihirap. Inalok siya ni Charlie na tuluyan ng tumigil sa pagtatrabaho at umasa na lamang sa kanyang kita. Ngunit tumanggi si Nicole. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa salon at pinanatili ang sarili niyang pinagkukunan ng kita at mahalagang detalye iyon. Sa kabila ng lahat ng kayamanang nakapaligid sa kanya, pinili pa rin niyang magtrabaho. Parang likas niyang nauunawaan na may panganib sa pagiging lubos na umaasa sa iisang tao. Isang panganib na hindi niya handang isukal. Kaya kahit na ang mansyon, mahigpit na seguridad at marangyang pamumuhay ay tila nagpapakita ng katatakan, patuloy pa rin bumubuo si Nicole ng sarili niyang paraan upang makaroon ng seguridad at kasarinlan. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang unang sinyalis ng problema. Sa isang profesional na photoshoot, dumating si Nicole na may kapansin-pansing pasa sa ilalim ng kanyang mata. Sinubukan niya itong takpan ng makeup, ngunit nakikita pa rin ito. Nang tanungin siya ng kanyang kaibigan na si Vanessa kung ano ang nangyari, mabilis niya itong isinantabi. Kasual lamang niyang binanggit na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Charlie at agad na ibinaling ang usapan sa ibang paksa. Noong tag-init ding iyon, ipinagdiwang na magkasintahan ang kanilang anibersaryo sa isang hotel sa Galveston. Ngunit hindi naging maganda ang pagtatapos ng kanilang biyahe. Lumala ang isang pagtatalo hanggang sa kinailangan ng mamagitan ang seguridad ng hotel at paalisin si Charlie mula sa lugar. Pag-isipan kung paano haharapin ng isang makatwirang tao ang ganoong sitwasyon. Karamihan ay kukunin lamang ang kanilang mga gamit at aalis. Ginawa rin iyon ni Charlie, ngunit hindi siya doon nagtapos. Inimpake niya ang kanyang mga gamit, isinama ang mga bagahe ni Nicole, kinuha ang kanyang cellphone, sumakay sa sakyan at umalis. Iniwan niya si Nicole na mag-isa sa isang hindi pamilyar na lungsod at walang paraan upang makipag-ugnayan sa iba. Sa kalaunan, nakarating si Nicole sa bahay ng isang kaibigang nagngangalang Monica. Nag-usap sila ng halos 17 oras nang walang tigil. Umiyak si Nicole. Ikinuwento niya ang patuloy na pagkapahiya at mabigatan na emosyonal na pressure na kanyang nararanasan. Higit sa lahat, malinaw ang kanyang sinabi. Hihiwalayan ko na siya. Iyon ang kanyang plano sa mga sandaling iyon. Ngunit kinabukasan, sumakay siya sa eroplano at bumalik sa mansyon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, tuluyan nang nawala si Monica sa buhay ni Nicole. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naging kapansin-pansin ang kontrol ni Charlie. Noong January 2018, magkasamang nanood ng basketball games ni Nicole at Vanessa. Habang nasa labas sila, paulit-ulit na tumatawag si Charlie sa telepono ni Nicole. Kalaunan, ipinag-utos pa niyang kausapin si Vanessa. Pagkatapos ay binitawan niya ang isang nakababahalang pahayag. Dapat nga ay magpasalamat ka dahil pinayagan ko siyang sumama sa'yo. Nang gabing iyon, nagtungo ang dalawang makaibigan sa isang jazz club. Muling nagsimula ang mga tawag. Natunton ni Charlie ang kanilang bagong lokasyon at inutusan si Nicole na umuwi agad. Noong tag-init ng taong iyon, bumisita si Vanessa sa mansyon ng magkasintahan sa Aqua Springs. Habang nagpapahinga sila sa hot tub, biglang dumating si Charlie sa likod bahay. Halatang galitan na galit. Ang dahilan ay halos hindi ka panipaniwala. May nakahulog daw sa isang piraso ng pepperoni sa sahig ng kusina. Inutusan niya si Nicole na lumabas sa tubig at linisin ang kalat na iniwan umano ng kanyang mga anak. Ginawa niya ito sa paraang tila sinasadyang ipahiya siya sa harapan ng iba. Hindi nagtagal, isa na namang pagtatalo ang sumiklab ng magkaroon ng problema ang audio system ng bahay. Muli isinisi ni Charlie ang lahat sa mga anak ni Nicole.
Naging napakabigatan ng sitwasyon kaya umalis si Vanessa makalipas lamang ang 2 oras mula nang dumating siya. Habang papalabas siya ng bahay, tumingin siya kay Nicole at nagsabi ng isang bagay na hindi niya makalimutan. Para kang bisita sa sarili mong bahay. Tahimik na tumango si Nicole. Bahay ito ni Charlie, hindi sa akin. Hindi na muling bumisita si Vanessa sa kanila pagkatapos noon. Sa puntong iyon, halos ganap na ang pag-iisa ni Nicole. Hindi nagtagal, bihira na siyang lumabas sa gated community maliban kung papasok siya sa trabaho o kung pahihintulutan siya ni Charlie. Sa buong 2018, patuloy na tumindi ang tensyon sa loob ng mansyon. Hindi natin alam ang lahat ng nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng tahanang iyon. Ang ilan lamang sa mga nalalaman natin ay mula sa mga opisyal na record. Sa loob ng 12 buwan, 4 na beses na ipinadala ang mga patrol unit sa naturang address. Hindi isinasaad ng mga dokumento kung ano ang eksaktong dahilan ng mga tawag na iyon. Ngunit may isang mahalagang katotohanang malinaw na naitatag ng mga record. Paulit-ulit nang kinakailangang puntahan ng mga otoridad ang tahanang iyon dahil sa mga problemang nagkaganap sa loob nito. May isang bagay na sapat ang bigat upang paulit-ulit na makatawag ng atensyon ng mga otoridad ang nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Sa panahong iyon, lalo nang naging mailap si Nicole at halos tuluyan nang naputol ang kanyang pakikipag-ugnayan sa labas ng kanilang tahanan. Ang hindi alam ng karamihan noon ay nagsimula na pala siyang bumuo ng isang konkretong plano upang umalis. Humigit kumulang 1 buwan bago ang trahedya. Aktibo na siyang naghahanap ng bagong matitirhan. Hindi ito isang desisyong ginawa dahil lamang sa bugso ng damdamin. Pinag-isipan niya ito ng mabuti at isinagawa ng maingat. Tumingin siya sa iba't ibang apartment na maaaring rentahan. Inihambing ang mga options at naghanap ng lugar na magiging angkop para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ngayon, balikan natin ng mas mabuti ang mga pangyayari noong January 9, 2019. Napakahalaga ng araw na ito dahil ang mga naganap sa mga huling oras nito ay tila hindi tumutugma sa kwentong kalaunan ay ipinakita bilang katotohanan. Noong umagang iyon, binuksan ni Nicole ang kanyang email at nakita ang isang mensahe mula sa pamunuan ng isang apartment complex. Ang unit na matagal niyang hinihintay ay bakante na at maaari nang kunin. Maaari na niyang simulan ang mga kinakailangang dokumento. Maaari na niyang pirmahan ng list. Maaari na rin niyang simulang ilipat ang kanyang mga gamit. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila malinaw na ang landas patungo sa kanyang kasarinlan. Habang nagpapatuloy ang araw, inasikaso niya ang mga karaniwang gawain. Una, nakipag-ugnayan siya sa isang matagal ng kliyente at kinumpirma ang appointment nito sa salon para sa susunod na araw. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa kanyang katrabahong si Bethany tungkol sa schedule, mga duty at iba pang plano sa trabaho. Bandang 9:09 ng gabi tumawag si Hector. Bilang ama ni London, nais niyang pag-usapan ang ilang plano para sa hinaharap. Kinabukasan kasi ay magkakaroon ng casting event para sa isang sikat na talent show sa telebisyon at sabik si London na subukang lumahok. Pinag-usapan ni Nicole at Hector ang mga posibleng benepisyo at mga dapat isaalang-alang. Matapos nilang pag-isipan ito, napagkasunduan nilang baka mas mabuting maghintay muna ng kaunti bago ituloy ang audition. Pagkatapos nito, si London, ni 10 taong gulang noon, mismo ang humawak ng telepono at masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang ama. Huminto tayo sandali at pag-isipan ang lahat ng ito. Mukha pa itong ang kilos ng isang taong nagkahanda ng tapusin ang sarili niyang buhay makalipas lamang ang ilang oras. Tingnan natin ang mga detalye. Nagpapareserba si Nicole ng kanyang pwesto sa salon. Pinag-usapan niya ang mga oportunidad para sa kinabukasan ng kanyang anak. May kumpirmasyon na siyang naghihintay sa kanya ang isang bagong apartment. Halos bawat oras ng susunod na araw ay nakaplano na. Sa lahat ng nakikitang palatandaan, gumawa siya ng mga konkretong hakbang upang tuluyan ng makaalis at magsimula ng bagong buhay. Habang nagpapatuloy ang gabi ng Huwebes, tila normal naman ang lahat.
Mukhang payapa ang kapaligiran sa loob ng bahay. Nakipagpalitan pa si Nicole ng mga mensahe kay Vanessa at nakipag-usap sa ilan pang kaibigan at kakilala. Walang nakapansin ng anumang palatandaan ng matinding pag-aalala. Walang nakapansin ng kawalan ng pag-asa. Wala ring anumang mensahe na nagpapahiwatig na may seryosong problema. Ngunit nang gabing-gabi na, dumating si Charlie sa bahay. Ayon sa kanyang mga pahayag kalaunan, dito na nagsimula ang isang malaking pagtatalo. Nawala ang katahimikan. Ayon sa kanya, naging napakaseryoso ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, pinaandar niya ang kanyang sasakyan at lumabas sa gate ng komunidad. Batay sa kanyang unang salaysay, papunta raw siya sa bahay ng isang kaibigan upang doon magpalipas ng gabi. At dito nagsisimulang lumitaw ang ilang mahihirap sagutin na tanong. Iniwan niya ang isang babaeng sinasabing kagagaling lamang sa isang matinding pagtatalo kasama niya. Iniwan din niya sina Alexa at London. Pagkatapos makalayo sa mansyon, inilabas niya ang kanyang telepono. Sa halip na dumiretso sa pahingahan o sa bahay ng kaibigan, nagsimula siyang maghanap ng kanyang contact list ng numero ng kapatid ni Nicole. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari na naganap sa kalaliman ng gabi. Kinumpirma ng security camera sa gate na wala si Charlie sa bahay noong gabing iyon. Samantala, ang mga record mula sa mga telepono ay bumuo ng tila isang perpektong digital timeline ng mga pangyayari. Ngayon, kailangang ihambing ng mga investigador ang timeline na iyon sa mga pisikal na ebidensyang natagpuan sa loob ng mansyon. At dito nagsimulang magkaroon ng mga pangyayaring ikinagulat ng maraming tagamasid ng kaso. Naidokumento ang crime scene, naalis ang mga lapi, at opisyal nang napunta ang kaso sa mga investigador. Humarap sa media si Bexar County Sheriff Javier Salazar. Sa kanyang pahayag, itinuring niya si Charlie Wheeler bilang isang person of interest sa investigasyon. Ngunit kasabay nito, naglabas naman ng isang napakatibay na konklusyon ang tanggapan ng medical examiner ng county. Ayon sa opisyal na ulat, ang pangyayari ay kinasasangkutan umano ng pagkamatay ng 2 anak na babae na sinundan ng pagkamatay ni Nicole. Huminto tayo sandali at suriin ito gamit ang simpleng lohika. Anong mga ebidensya ang naging batayan ng ganoong katibay na konklusyon sa napakaagang yugto ng investigasyon? Sa mga kasong may kinalaman sa baril, isa sa pinakamahalagang forensic na tanong ay kung may matatagpo ang gunshot residue o mga bakas mula sa pagpapaputok ng armas sa mga kamay ng taong pinaniniwala ang gumamit nito. May isinagawang pagsusuri ba sa mga kamay ni Nicole? May katulad ding pagsusuri bang isinagawa kay Charlie nang bumalik siya kinabukasan? Hindi kailanman isinapubliko ng mga otoridad ang mga resulta ng pagsusuring iyon. Wala ring dokumentong inilabas sa publiko na nagpapakita ng tiyak na ebidensyang si Nicole mismo ang nagpaputok ng armas. May isa pang mahalagang detalye na dapat tandaan. Ang baril ay legal na nakarehistro kay Charlie Wheeler. Ayon sa mga record, karaniwan itong nakalagay sa kanyang bedside table at sinasabing nakaimbak ng hindi naka-activate ang safety mechanism nito. Natural lamang na asahang may fingerprint si Charlie sa naturang armas. At dahil magkasama silang nakatira ni Nicole, ang pagkakaroon ng kanyang mga biological traces sa loob ng silid ay maaari ring maipaliwanag bilang resulta ng normal na pang-araw-araw na pagkikisalamuha. Ngayon naman, tingnan natin ang mga kilos ng tanging nasa hustong gulang na nakaligtas sa pangyayaring iyon. Sa halip na aktibong makipagtulungan sa mga investigador at sagutin ang kanilang mga tanong, mabilis na kumuha si Charlie ng mga abogado. Pagkatapos nito, hindi na siya nakipagtulungan pa sa mga otoridad. Ngunit may isa pang bagay na mas lalong nakatawag pansin. Ang paraan ng kanyang pakikitungo sa mga pamilyang naiwan. Ilang oras lamang bago mangyari ang trahedya, sunod-sunod siyang nagpapadala ng mga mensahe na nagpapakita umano ng kanyang pag-aalala para kay Nicole. Ngunit pagkatapos ng insidente,
Ayon sa mga taong malapit sa kaso, tuluyan siyang umatras at umiwas sa pagkikipag-ugnayan. Hindi siya nakipag-ugnayan kina Carlos at Hector, ang mga ama ni na Alexa at London, upang magbigay man lamang ng pagkikiramay. Walang tawag, walang mensahe, walang anumang pagkikipag-ugnayan. Hindi rin basta-basta tinanggap ni na Carlos at Hector ang opisyal na paliwanag. Kapwa nila inilarawan si Nicole bilang isang mapagmahal at responsableng ina na sa kanilang paniniwala ay hindi kailanman mananakit sa kanyang mga anak. Nananawagan sila para sa isang malinaw at masusing imbestigasyon sa halip na agad magbigay ng konklusyon bago masagot ang lahat ng mahalagang tanong. Ngunit ang naging tugon ng mga otoridad ay nagdulot pa ng mas maraming kontrobersya. Muling nagsagawa ng press conference si Sheriff Javier Salazar. Sa halip na maglahad ng mga bagong pisikal na ebidensya, hindi inaasahang napunta ang usapan sa mga personal na issue. Sa naturang briefing, binanggit niya na sa isang huling pag-uusap sa telepono, umano'y nabanggit si Nicole ng mga katanungan tungkol sa pagiging ama ni Hector. Pag-isipan kung gaano iyon kaiba sa inaasahan. Ang pinakamataas na opisyal ng pagpapatupad ng batas sa county ay nagbabahagi sa publiko ng isang hindi napapatunayang pahayag, habang ang isang nagdadalamhating ama ay naghahanap ng mga sagot tungkol sa pagkawala ng kanyang 10 taong gulang na anak. Kalaunan, binawi ni Salazar ang mga pahayag na iyon matapos walang lumabas na ebidensyang sumusuporta sa naturang aligasyon. Ang pangyayaring iyon ay nagbunyag ng isang mahalagang bagay tungkol sa direksyon ng kaso. Sa halip na mabawasan ang mga pagdududa, lalo pa itong nagbukas ng mga bagong tanong. Patuloy na dumami ang mga katanungan mula sa mga kapamilya at mamamahayag. Habang tumatagal, mas naging limitado ang access sa mga materyales ng imbestigasyon. Unti-unti ring nabawasan ang mga bagong impormasyong inilalabas sa publiko. Samantala, nananatiling hindi nagbabago ang katayuan ni Charlie Wheeler bilang isang person of interest. Walang malaking pagbabago, walang opisyal na resolusyong inilabas sa publiko. Dahil dito, nananatili ang isang mahalagang hamon na hindi kailanman lubusang nasagot ng imbestigasyon. Paano maihahambing ang digital na bakas ng mga pangyayari noong gabing iyon sa mga pisikal na ebidensyang natagpuan sa loob ng bahay? Ngayon, pagsamahin natin sa pagsusuri ang mga record ng cell tower, tuwal na ayos ng ikalawang palapag ng mansyon. Muli tayong bumalik sa gabi ng January 9, 2019. Isang lalaki ang pumasok sa pangunahing pinto ng mansyon. Sa puntong iyon, may kumpirmasyon na si Nicole para sa isang bagong apartment. Hindi na niya kailangang umasa sa pera ng ibang tao. Sa wakas, mayroon na siyang malinaw na paraan upang makapagsimula ng bagong yugto ng buhay. Nagsimula ang isang pagtatalo. Isang taong matagal nang nasanay na harapin ang mga problema sa pamamagitan ng impluwensya, koneksyon at yaman ang biglang nakaharap sa matinding pagtutol. Ang sistemang matagal nang nagbibigay sa kanya ng kontrol ay tila nagsisimulang mabuwag. Lumala ang tensyon. Sa isang punto, may mga putok na narinig. 3 tao ang bumagsak. Kalaunan, natagpuan silang lahat sa iisang palapag ng bahay at hindi kaanong magkakalayo sa isa't isa. At ayon sa mga tanong na kalaunang ibinangon tungkol sa kaso, dito maaaring nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan ang crime scene. Sapagkat kung may nais bumuo ng isang partikular na paliwanag, kinakailangang tumugma rito ang mga nakikitang detalye. Tingnan natin ito gamit ang simpleng lohika. Kung aalis ka ng bahay dahil tunay kang nag-aalala sa kalagayan ng iyong kapareha, habang alam mong nasa itaas pa ng bahay sina Alexa at London, iiwan mo ba ang isang loaded firearm sa lugar na madaling maabot? Para sa karaniwang tao, kung talagang may pag-aalala, mas natural na dalhin ang armas o ilagay ito sa isang lugar na hindi madaling maabot. Ngunit ayon sa mga ulat, nanatili ang baril sa lugar kung saan ito kalaunang naging mahalagang bahagi ng opisyal na salaysay. Pagkatapos nito, pumapasok naman ang usapin ng mga telepono.
Sino ang aktual na nag-unlock ng cellphone ni Alexa at nagpadala ng mensaheng nagsasabing may isang taong tila nakikipag-usap sa sarili nito? Kung isang natatakot na teenager nga ang nagpadala ng mensaheng iyon habang nagtatako, bakit kalaunan ay natagpuan ang lahat sa iisang bahagi ng bahay nang walang malinaw na palatandaan ng pagtatangkang makatakas? Hindi na itatala ng touchscreen kung sino ang nag-type ng bawat letra ng virtual keyboard. Nariyan ang mensahe, ngunit ibang usapin ang pagtukoy kung sino talaga ang sumulat nito. At para sa ilang tagamasid ng kaso, ang digital na bakas na iyon ay tila umaayon sa paliwanag na kalaunang lumitaw tungkol sa umano'y biglaang emosyonal na pagguho ni Nicole. Pagkatapos ay dumarating tayo sa marahil ay isa sa mga pinaka-nakababahalang bahagi ng timeline. Balikan natin ang 4 na tahimik na tawag sa emergency services. Ang mga tawag bang iyon ay huling pagtatangka ng isang taong nangangailangan ng angkarang tulong o may ibang paliwanag sa likod ng mga ito? Ito ang mga tanong na patuloy na pinagdidibatihan ng mga sumusubaybay sa kaso. Sa isang punto, natagpuan ang baril sa tabi ng katawan ni Nicole. At ayon sa mga teoryang lumitaw kalaunan, matapos maayos ang lahat ng detalye sa pinangyarihan, saka lamang umandar ang isang sasakyan sa labas ng bahay. Isang sandali pagkatapos nito, naitala ng mga kamera ang pagdaan ng naturang sasakyan sa gate ng komunidad. Mula rito, nanatiling sentro ng usapan ang mga hindi pa rin ganap na nasasagot na tanong tungkol sa gabing iyon. Naitala ng mga surveillance camera ang isang sasakyang umaalis sa ari-arian. Ngayon, ihambing natin sandali ang dalawang bagay na iyon. Ayon sa pananaw na ipinapakita sa naratibong ito, hindi maaaring sabay na umalis ang isang tao matapos ang pagtatalo at siya rin ang gumawa ng mga pangyayaring sinasabing naganap sa loob ng bahay sa parehong oras. Mahigpit ang digital na ebidensya pagdating sa mga timeline. Ayon sa record ng security footage, umalis si Charlie sa ari-arian sa oras na nakatala ng mga kamera. Mula sa puntong iyon, ang aktibidad na naitala ay nagpatuloy sa labas ng gated community. Sa buong magdamag, patuloy siyang nagpadala ng sunod-sunod na mensahe na nagpapakita ng imahe ng isang taong nag-aalala para sa kanyang kapareha. Samantala, sa loob ng mansyon, nananatiling sentro ng imbestigasyon ang mga pangyayaring natuklasan ng mga otoridad. Kalaunan umabot sa isang punto ng paghihinto ang kaso. Kapag humihinto ang paglabas ng mga sagot mula sa mga otoridad, kadalasang ang mga pamilya mismo ang nagsisimulang maghanap ng kasagutan. Noong 2020, naghain sina Carlos at Hector ng mga kasong sibil laban sa tanging nakaligtas sa residente ng mansyon. Direkta ang kanilang aligasyon. Ayon sa kanila, may kapabayaan at ang mga desisyong itinuturing nilang mapanganib na maaaring may kaugnayan sa pagkamatay ni na Alexa at London. Nakatuon ang kanilang argumento sa mga sinasabing hindi pagkakatugma sa sariling pahayag ni Charlie. Kahit tanggapin ng isang tao ang opisyal na bersyon ng mga pangyayari, nananatili pa rin ang parehong tanong. Paulit-ulit na sinabi ni Charlie sa iba na si Nicole ay dumaranas umano ng matinding emosyonal na paghihirap. Ipinahayag din niya na labis siyang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Alam din niyang nasa loob ng bahay sina Alexa at London. Gayunpaman, ayon sa mga aligasyong inilahad sa kaso, naiwan ang isang loaded firearm sa tahanan. Para sa mga pamilya, sapat na ang sitwasyong iyon upang magbukas ng seryosong mga katanungan. Walang inilabas na pampublikong tukon ang mga otoridad hinggil sa mga aligasyong iyon. Habang lumalaki ang pagkadismaya ng mga pamilya, humingi sila ng tulong sa Project Cold Case, isang non-profit na organisasyong tumutulong sa mga pamilya na makakonekta sa mga veteranong imbestigador upang suriin ang mga hindi pa naririsolbang kaso. Habang lalong nagiging mahirap makakuha ng mga opisyal na sagot, sinubukan ng mga kamag-anak ang iba't ibang legal na paraan
upang mapanatiling buhay ang paghahanap ng katotohanan. Umabot sa sukdulan ang kanilang panawagan noong Thanksgiving, isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng pamilya sa Estados Unidos. Pinili ni Hector ang araw na iyon upang ipahayag sa publiko ang kanyang pagkadismaya. Nagsagawa siya ng protesta sa labas ng himpilan ng pulisya, nananawagan ng mas malinaw na impormasyon at mas masusing pagsusuri sa mga pisikal na ebidensya. Ngunit walang naging malaking pagbabago mula sa departamento. Lumipas ang mga taon at ang kaso na kinasasangkutan ng 3 nasawi sa loob ng isang mahigpit na binabantayang komunidad ay nananatiling walang pinal na resolusyon sa pananaw ng maraming nagmamasid sa kaso. Ang naging konklusyon ng mga medical examiner tungkol sa pagkamatay ni Nicole at ng kanyang mga anak ay hindi kailanman nasamahan. Sa pananaw ng kritiko, ng uri ng forensic na ebidensyang inaasahan nilang makita sa publiko. Samantala, nananatiling malaya ang lalaking ang mga fingerprint ay maaaring legal na matagpuan sa silid dahil siya ang may-ari at residente ng tahanan. Doon nagsimula ang kwentong ito sa loob ng Aqua Springs, isang komunidad na itinayo sa konsepto ng seguridad, mga surveillance camera, mahigpit na gate at pangakong proteksyon. At para sa marami, naroon ang mapait na kabalintunaan ng kasong ito. Gumana ang sistema ng seguridad, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng mga tao. Hindi na protektahan ng mga pader at gate sina Nicole, Alexa at London. Ngunit naitala ng mga kamera ang mga pagpasok at paglabas ng mga sasakyan. Naging limitado rin ang presensya ng mga saksi mula sa labas dahil sa pribadong lokasyon ng komunidad. At ayon sa ilang nagtatanong tungkol sa kaso, ang parehong sistemang nilikha para sa proteksyon ay maaaring nakatulong din sa pagbuo ng mga mahalagang detalye sa timeline ng mga pangyayari. Dito nagtatapos ang mga kumpirmadong impormasyong pampubliko tungkol sa kasong ito. Ang iba pang detalye ay nananatiling nasa loob ng mga opisyal na record at dokumentong hindi ganap na naisa sa publiko. Kaya para sa maraming sumusubaybay sa kaso, nananatiling mahalaga ang maingat na pagsusuri sa mga detalye, ang pagripaso sa mga ebidensya at ang patuloy na paghahanap ng malinaw na mga sagot sa mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nalulutas. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.